kaamyanan. Narito ang mga balita mula sa hilaga at gitnang bahagi ng Luzon. Balita ukol sa kapayapaan at kaunlaran hatid sa inyo ng Amyanan Media Channel. Mga balitang dapat tutukan ngayong araw sa Amyanan Reports. NOLCOM ipinagdiwang ang ika-7 anibersaryo ng Philippine Rice. Kasundaluhan na naghatid ng tulong medikal sa Cabugao, Apayao. Commander ng NOLCOM, pinarangalan ang katapangan ng mga kaugnay troopers. Lahat ng yan dito lamang sa Amyanan Media Channel. Dumalo ang Commander ng Northern Luzon Command Armed Forces of the Philippines na si Lieutenant General Fernil Buca sa isinagawang komenorasyon ng ika-7 anibersaryo ng Philippine Rice o noong kilala bilang Benham Rice. Ating alamin ang ibang detalye sa report ni June Rebosa. Pinagdiwang ngayong araw ng Area Task Force North o ATF North ang ika-7 anibersaryo ng Philippine Rice sa pamamagitan ng iba't ibang aktibidad na nagsimula sa isang send-off ceremony sa Puro Point, San Fernando, La Union. Dumalo sa seremonya ang mga kinatawan mula sa Philippine National Police, Philippine Coast Guard, Philippine Air Force at mga lokal na pamahalaan nitong ika-9 ng Hulyo 2024. Pinangunahan ni Commodore Edward Ike Disagon, Philippine Navy, Commander ng Naval Forces Northern Luzon, ang send-off ceremony para sa BRP Jose Rizal FF-150. Si Lieutenant General Fernil G. Buca, Philippine Air Force, Commander ng Northern Luzon Command, NOLCOM at kasalukuyang pinuno ng ATF North ang naging panauhing pandangal at tagapagsalita. Hinimok ni Lieutenant General Buca ang mga tripulante na ipagtanggol ang Philippine Rice. Binigyan diin ang kahalagahan ng pagprotekta sa maritime domain ng bansa. Ayon sa kanya, ipagtanggol natin ang ating karagatan, ating karapatan at ating kinabukasan. Samantala, sa paglalayag ng BRP Jose Rizal, nagsagawa ng quarter flight ang Wildcat Chopper ng Naval Air Wing upang magsagawa ng security check. Matapos ang 1.5 oras, bumalik ito sa Navy ship. Ipinapakita ang kakayahan ng bansa sa aerospace security na sumisimbolo sa lakas ng bansa sa Philippine Rice. Nitong ika-10 ng Hulyo 2024, isinagawa ang flag raising ceremony sa paligid ng Philippine Rice na sumisimbolo sa pag-aangkin ng bansa sa continental shelf. Ang ATF North katuwang ang NOLCOM ay nananatiling matatag sa kanilang misyon na pangalagaan ang ating maritime domain. Tinitiyak ang isang ligtas at maunlad na kinabukasan para sa bansa. Mula dito sa Naval Forces Northern Luzon, San Fernando, La Union, ako si June Rebosa, nagbabalita para sa kapayapaan at kaunlaran. Tagumpay naman na ihatid ng kasundaluhan ng 5th Infantry Division ang medical at dental services sa mga nangangailangang mamamayan ng Cabugao, Apayao. Ang iba pang detalye sa report ni Miko Agonoy. Muling nakapaglatag ang 98th Infantry Masinag Batalyon ng isa pang matagumpay na pakikipagtulungan sa iba't ibang ahensya ng gobyerno para sa mabungang medical at dental mission sa Barangay Dagara, Cabugao, Apayao noong ika-4 ng Hulyo 2024. Pinangunahan ni First Lieutenant Jemer Serranilla, Civil Military Operations Officer ng Masinag Batalyon, ang tropa sa pakikipagsanib puwersa sa Municipal Local Government Unit ng Cabugao, mga opisyal ng Sangguniang Kabataang Federation, 15 of 5th Police Mobile Company, Regional Mobile Force Battalion 15, mga tauhan ng Apayao Provincial Hospital at ang mga opisyal ng nabanggit na barangay. Ang medical at dental mission na pinangasiwaan sa pamamagitan ng Project Butsi o Bringing Universal Healthcare Services to a Sustainable Program Implementation Yielding to a Resilient Apayao. Ang inisyatibang ito ay pinangunahan ng Apayao Provincial Health Office at ang Apayao Provincial Hospital. Layunin ng proyekto na magbigay ng pangkahalatan at mataas na kalidad ng serbisyong pangkalusugan at itaguyod ang kamalayan sa kalusugan sa buong lalawigan. Kabilang dito ang Health Caravan na nag-aalok ng libreng medical at dental check-up at nagsasagawa ng health education. Ito ay para matiyak na nauunawaan ng komunidad ang mga benepisyo ng universal health care. Ang medical at dental mission ay dinisenyo upang magbigay ng serbisyong pangkalusugan sa mga residente ng Barangay Dagara. Kabilang ang medical consultation, pamamahagi ng gamot at health education. Ang pakikipagtulungan ng iba't ibang organisasyon at opisyal na kasama ay naglalarawan ng diwa ng pagkakaisa at serbisyo sa komunidad
komunidad ng Kabugao. Samantala nagpahayag ng lubos na pasasalamat si First Lieutenant Jemar Serranilla sa lahat ng mga organisasyon at opisyal na nakibahagi sa medical mission. Ang tagumpay ng medical mission ayon kay First Lieutenant Serranilla ay isang patotoo na tagumpay ang makakamit ng pagtutulungan at pagkakaisa. Taus-puso namang pinahalagahan ng mga residente ng Barangay Dagara ang mga social services na hatid sa kanilang lugar. Naniniwala ang 98 IB na malaki ang papel ng mga mamamayan ng nasabing barangay hindi lamang sa tagumpay ng medical at dental mission kundi sa pangkahalatang layunin na mapuksang suliranin sa insurhensiya sa bansa. Ang kanilang aktibong pakikilahok at pagtanggap ay isang paalaala ng kahalagahan ng pakikipag-ugnayan sa komunidad at sama-samang pagkilos sa pagtugon sa mga pangangailangan ng mamamayan. Ito ang balitang pangkapayapaan tungo sa kaunlaran mula sa Kabugao, Apayao. Para sa Miyanan Reports, Miko Agori nagulat para sa balitang pangkapayapaan at pangkaunlaran. Binigyang parangal ng commander ng NOLCOM AFP ang mga matatapang na sundalong nasugatan mula sa engkwentro laban sa mga miyembro ng komunistang grupo sa Nueva Ecija. Ating alamin ang ibang detalye sa report ni Jomari Vallejos. Personal na bumisita sa 703rd Infantry Aguila Brigade si Lieutenant General Fernil Buca, Commander ng Northern Luzon Command ng Armed Forces of the Philippines, upang bigyang parangal ang mga kasundaluhan ng 84th Infantry Victorious Battalion na nakasagupan ng mga miyembro ng mga komunistang teroristang grupo sa bayan ng Pantabangan, Nueva Ecija, kamakailan. Katuwang ni Lieutenant General Buca sa isinagawang awarding ceremony, sina Brigadier General Joseph Norwin Pasamonte, Brigade Commander ng 703rd Brigade at Major General Andrew Costello, Commander ng 7th Infantry Caugnac Division. Bilang pagkilala, ginawaran ni Lieutenant General Buca ang kasundaluhan ng Victorious Troopers ng 3 Gold Cross Medal, 4 na Silver Cross Medal at 4 na Military Merit Medal with Bronze Spearhead Device na nakasagupan ng mga nasabing miyembro ng CTGs. Ang nasabing engkwentro sa pagitan ng Victorious Troopers at Komiteng Rehiyong Gitnang Luzon na nagresult sa pagkasawi ng 10 miyembro, kabilang na ang 3 top-ranking officer at 7 iba pang miyembro ay isang malaking hakbang sa kampanya laban sa insurhensiya sa bansa. Na-recover din ng Victorious Troopers sa encounter site ang 10 high-powered firearms, isang low-powered firearm, subversive documents at mga personal na kagamitan ng mga miyembro ng CTG. Mula dito sa 7th Infantry Caugnac Division, para sa Miyanan Reports, ako si Jomari Vallejos, nag-uulat para sa kapayapaan at kaunlaran. At yan ang mga balita mula sa Hilaga at gitnang bahagi ng Luzon. Abangan niyo ulit kami sa susunod na linggo para sa iba pang balita. Ako si Jun Rebosa. At ako naman si Divina Mercado. Kami ang inyong kaugnay na nagsisilbing tala sa lupa, karagatan at himpapawid. Sandatahang lakas sa ilaga, sa alapaap sa dagat sa lupa. Sandatahang lakas sa ilaga para sa bayan. Kasi aking iingatan, pagtatanggol ko ang ating bayan. Isusulong ang kaunlaran at kapayapaan. Ito'y niyamyanan sa alapaap sa dagat sa lupa. Sandatahang lakas sa ilaga para sa bayan. Sandatahang lakas sa ilaga, sa alapaap sa dagat sa lupa. Sandatahang lakas sa ilaga para sa bayan. Ito'y iingyanan. Mga kaamyanan, subscribe, like, and share our YouTube channel. Hit the notification bell below upang maging updated sa latest news and happenings sa Hilaga at Gitnang Luzon. Dito lamang yan sa Amyanan Media Channel.